taon na naman. Ang bilis talaga ng panahon. Nakakaasar naman. Madali kang tatanda kasi nga ang bilis ng araw, hindi ba? Sa oras na maging matanda na ako at uugod-ugod, kasing bilis na ng Formula 1 ang pagpalit ng taon. Kaya ikaw, madali ka rin tatanda. Okay lang sa akin, gusto ko nga yun eh. Hindi, mali pala ako. Magiging kasing bilis ni Ben Johnson yung mabilis tumakbo ang panahon natin ngayon. Alam mo, sa totoo lang, huwag kang pakasiguro. Kahit na bata ka pa, siguradong hahabulin ka ni Ben at magiging matanda ka na rin. Talaga, pupunta dito si Ben at hahabulin ako. Maghahanda ko ng palaka para ibigay kay Ben. Masarap yun. Kung ano-anong sinasabi mo. Tingin nyo, maganda kaya ang pasok ng taong ito? Siswertihin kaya tayo? Hindi ko kayo maintindihan, naguguluhan ako. February pa lang kaya may labing isang buwan pang natitira bago magbagong taon. Pero Shinpachi, yung script kasi natin sinulat noong December pa. Tama nga. Ganun ba katagal ang alam mo sa paggawa ng isang anime? Di ba alam mo naman? Pag pinano ang anime, alam mo kung kailan papalabas. Iniisip na nila bago ito gawin. Meron mga tao nga dyan na gagawa ng isang group date bago matapos ng taong ito. Tapos tatawagin nila itong year-end party. Ganun lang yun. Hindi ba maganda yung unang panaginip mo tumapat ng January 3? Alam mo, maraming bagay yan dapat mong ikonsidera. Ang mga Japanese anime series, paulit-ulit lang bago matapos ng taon. Alam mo, sa totoo lang, hindi kita maintindihan. Isa pa, sasabihin nila, tatapusin na nila sa pangalawang taon. Tapos ganito pa. Hanggang maging 100 episode na ang napapalabas. Sasabihin nila, last episode na talaga yun. Tapos bigla naman sila magdidesisyon na papahabain nila hanggang 3 taon, kaya paulit-ulit na lang to. Sa huli, tayo na nasa eksena, maglilinis ng dumi nila. Ang labo talaga ng mga yun. Ang anime ay hindi mo magagawa ng basta-basta lang. Talagang pinag-iisipan ang gusto ng mga animator. Kulang na lang, maloko na sila. Sa madaling salitagin, ang programang ito ay pangatlong taon na sa susunod. Okay lang ba na sabihin natin na mahalagang bagay sa kanila? Okay lang, kahit hindi natin sabihin, malalaman din nila ito sa anime magazine. Sabi nga ng iba, matatapos na ang istorya at mahihinto na ang anime natin. Pero gusto ko pa mapanood ulit. Pagkatapos ng kalahating taon, milagro ulit itong mabubuhay sa Golden Time Slot. Yun ang mga iniisip ng mga manonood. Hindi totoo sinasabi mo yan, niloloko mo lang kami. Bakit tayo babalik sa Golden Time Slot? Hindi ko maintindihan, nagugulan na ako sa'yo. Pwede makipaliwanag mo sa amin na mabuti. Posible yun kasi maganda ang benta ng DVD. Hindi na importante yun. Kahit na gaano pa kalakas bumenta yung DVD, yung mga taong gumagawa ng palabas na to, wala makukuha kahit na 5. Palaging gumagawa ng bagong DVD cover design yung Aniplex para mabili to. Teka, ano naman klaseng cover yan, Gin? Huwag na natin pag-usapan pa yan. Nung huli kasing sinabi mong okay, sana kung binigyan tayo ng kalahati ng budget kasi kumikita naman. Nagreklamo si Director Misusima, hindi ba? Saka yung... At yung... Tapos yung... Gumagamit sila ng B para itago yung masamang salita. Pero itatama ko, hindi, kundi, ganun yun. Teka, hindi ba parehas lang kahit lagyan pa nila ng beep? Di bali na, kung ihihinto nila ang palabas, pansamantala, makukulam sila at hindi nagagaling hanggat hindi na ito mabalik. Kaya ang gagawin natin, pababayin ang istorya ng Gintama hanggang umabot ang 3 taon. Pababayin ang istorya? Kapag ang lingguhang manga series ay tumakbo ng matagal, hindi mo maiiwasan ang problemang ito. Tignan mo, parehas nagsimula ang 20 pahinang manga chapter at 30 minutong anime. Hindi magtatagal, mapapansin mo na napupunta na ang istorya ng anime. At dahil sa problemang ito, ang mga ninuno natin ay nakatuklas ng ibang paraan para mapahaba ang istorya. Ang unang paraan ay ipakita ulit ang huling episode. Sa simula ng bagong episode, ipapakita nila ang huling 5 minuto o higit pa ng huling episode para mapahaba nila ang istorya. 10 minuto ang pinakita sa natapos na episode at saka lang lumalabas yung title ng episode. Pero episodic anime yung Gintama, kaya hindi natin magagawa yun, hindi ba, Gin? Isa pang paraan ay pagpasok ng flashback. Kapag nakipaglaban ang bidang karakter sa kontrabida, may isang matandang biglang lalabas at magsasalita dahil alam niya ang buong istorya. Yan ang sagradong espada at yung pinakamatinding ultimate mo. Yan ang isang paraan ng pagpapalabas ng flashback ng mga eksena noong unang panahon. Sa ibang anime, hindi nagagawang sumuntok ng bidang karakter sa buong episode. Kahit nabugbog sarado na siya, hindi pa rin niya nagagawang sumuntok. Pero hindi naman talaga action anime ang Gintama, kaya hindi rin natin magagawa ang bagay na yan. Dito sa Gintama, nakagawa tayo ng isang paraan para mapahaba ang isang episode na hindi naisip ng mga ninuno natin noong panahon nila. Ito ay ang... Ano yun, Gin? Ito ay ang... Tapos na ang 5 minuto. Matagal na ang nakalipas. May isang tagaplano ang nagsabi nito. Ang isang sikat na tagaplanong nanalo sa bawat giyera na nilabanan niya ay mas duwag pa sa lahat ng mga nakalaban niya. Ang mga duwag ay takot sa mga huling minutong problema, kaya naghahanda sila ng perpektong plano. Ang duwag ay hindi pupunta sa isang labanan hanggat hindi niya nasisigurong mananalo siya dito. At nagpapasalamat ako dahil doon. Nakulong ako ng higit sa 3 buwan sa maduming kwarto na ito. Natiis ko ang lahat ng dumi dito kasi nga ayokong lumabas dahil nagsisiguro ako. Ang mga sinabi kong yon ay mula sa isang tagaplano. Hindi ka mananalo sa isang labanan kung ikaw ay isang duwag. Para manalo ka, kailangan mong harapin ang isang kondisyon. Ang magkaroon ka ng maraming sundalo na matatapang at kayang kalabanin ng malaking grupo ng army. Para maunawaan yun ang gusto, mas mabuti nang maging duwag na tagaplano ako kaysa maging isang matapang na sundalo. 20 taon ko na itong ginagawa. Pero sa totoo lang, nanginginig pa rin ang kamay ko kapag meron akong misyon. Hindi ko alam kung bakit palaging ganon. Meron akong talento bilang isang tagaplano pero hindi bilang isang matapang na sundalo. Patuloy kong iensayuhin ang mga galaw kong plinano ng matagal at magtatago ako sa isang ligtas na lugar. Kapag nagpakita na ang kalaban ko, kakagating ko siya hanggang sa maturog siya. Kapag nakita
makita ng mga tao kung paano ako magtrabaho, lahat sila masasama ang sinasabi. Duwag ka at walang silbi. Para kang isang pagong. Simula noon at magpahanggang ngayon, nakilala na ako bilang ang Turtle Assassin. Nakakatawang palayo, hindi ba? Sino mag-aakalang ako ang pinakamagaling na assassin dito sa Edo? Sabi nga ng mga nakakakilala sa akin, ako ang pinakamagaling na assassin dito. Pero mali ang akala nila. Ang totoo, ako ang pinakaduwag dito sa Edo. Gumagamit ako ng ganitong delikadong malakas na sandata dahil wala akong kakayahan o sapat na lakas na pumaslang gamit ang sarili kong kamay. Hindi ako natatalo dahil natatakot akong baka merong magigante laban sa akin. Pumapas lang ako dahil sa pera. Wala akong pakialam kahit sino pampaslangin ko dahil ang iniisip ko lang ang kinabukasan ko. Isasama ng target ko ang aso niya at maglalakad sa isang park sa linggo ng tanghali. Ang sabi ng asset ko, isa itong taga-gobyerno. Yun lang ang gusto kong malaman kaya hindi ko na siya tinanong pa. Ang kailangan ko lang gawin ay hintayin ang kamay kong tumigil sa panginginig. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay na dumating ang papaslangin ko. Kaya lang, ayaw talagang tumigil ng kamay ko sa panginginig. Ang nakikita ko ngayong lalaki sa scope ko, hindi siya isang duwag na tagaplano, hindi rin siya isang matapang na sundalo, at hindi rin siya ang target ko. Siya ay... Ha? Anong meron sa lalaking ito? Ano? Nakatingin siya dito? Bakit kaya siya dito nakatingin? Hindi niya magagawa makita ko. Hindi, imposible yun. Hindi niya ako nakikita. Mahigit sa 100 metro ang layo ko mula sa park. Sa ganong kalayo, ang tingin niya sa baril ko ay parang isang pardible lang. Hindi, sa akin talaga nakatingin ang lalaking ito. Kasi siguro kung sa akin siya nakatingin. Naririnig kong gumagalaw si Kamikichi sa aquarium na nasa likod ko ngayon. Kamikichi, mukha yatang may maglilipit na sa akin ngayon. 6 na buwan ang hinintay ko para maayos ang lahat ng paraan para sa gagawin kong assassination na ito. Ang dami kong sinayang na araw para gawin to. Pero hinayaan ko muna siya dahil hindi pa panahon na paslangin ang target kong ito ng ganun kadali. At isa pa, kailangan ko rin siguraduhin ang kaligtasan ko. Wala akong tinawagan na sinuman. Natatakot akong lumabas ang impormasyong ito. Para akong isang pagong na nakatago sa kanyang cell at naghihintay. Pero bakit ganun? Paano niya ito nalaman? Ang lalaking ito, kasi siguro kung nalaman niya noon pa ang assassination plan para kay Matsudaira. Nasira na ngayon ang plano ko, kasi siguro kung hindi napupunta sa park si Matsudaira, kailangan ko na tumakas pero hindi ko magalaw ang katawan ko. Hindi ako makagalaw dahil sa matinding pagtingin niya. May nararamdaman akong kakaiba ngayon at delikado ito. Hindi ito nangyari sa akin na matagal na panahon, kakaiba ito. Masamang balita sa akin ang lalaking ito. Siguradong hindi siya tauhan ni Matsudaira. Malamang isa siyang mananandata na inupahan para paslangin ako. Hindi, sa nakikita ko sa mga mata niya. Hindi siya ordinaryong tao lang. Para siyang halimaw na gustong higupin ang dugo at kaluluwa ko. Umahayaan ko lang siya. Siguradong katapusan ko na. Ano? Bakit siya humisi? Nakatutok ang baril ko sa kanya pero humisi pa rin siya. Ibang klase talaga siya. Mukhang hindi siya natatakot sa baril ko. Nananadya siya. Sinusubukan niya ako. Mukhang pinaplano niya makipaglaban sa akin na mano-mano. Sa layo kong ito, imposible magamit niya yung kahoy niyang espada. Tingin ko meron siya nakatago yung pasandata. Sa ngisi niyang yun, malamang na basuka o kaya rocket launcher ang dala niya. Hindi! Baka meron siyang missile. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataong gumatay kapag ginamit niya yun. Siguradong wala akong laban sa kanya. Ano yun? Totoo ba yun? Hindi! Wala akong magawa kundi kalabitin ang gatilyo ng baril ko. Ginamit ko ang instinct ko bilang assassin at isang duwag. Nasa panganib na kasi ang buhay ko kaya ako ginawa yun. Mas mabilis na kumilos ang katawan ko kaysa sa utak ko. Nanalo na kaya ako sa labang ito? Kaya ba hindi mapakali si Kamikichi dahil nanalo na ako? Kamikichi, imbis na matuwa ka sa akin, pagdasal mo na lang ang kaluluwa niya. Ano? Tumudugong ilong? Pinaril ko siya tapos tumudugong ilong lang ang nangyari sa kanya? Imposible ito. Isa itong matinding baril. Tumudugong ilong lang sa matinding baril. Huwag mo sabihin hindi tumatalab ang bala sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Ibang klase ang lalaking ito. Wala akong laban sa halimaw na yan kahit pa marami akong buhay. Kailangan makahanap ako ng daan para makatakas. Nakakatakot talaga siya. Ang mga taong yun. Kakampi niya ang mga yun. Naloko na. Oo, siya nga yun! Siya nakatingin sa akin! Ha? Totoo ba? Ikaw yung nakatingin sa bintana? Bakit siya tumawag na makakasama? Hindi ba niya kaya iligpit ako ng mag-isa? Hindi ko siya nakita na tinawagan niya ang mga kasamahan niya. Hindi ko siya tinitignan. Tumudugo ilong mo. Kakaiba talaga to. Ang dugo sa paanan niya. Kung babasahin mo, ang nakasulat ay tulong. Makikita mo to kung titignan mo ng malapitan. Ginamit niya ang dugo niya para tumawag na mga kasama. Iba talaga ang estilo niya. Kailangan ko nakakita ng ganyan. Tingnan mo, nakabukas yung kurtina niya. Kahit anong iwas ang gawin mo, sigurado makikita mo siya. Kaya nagkakamali kayo. Tumigil ka na. Sumama ka na sa amin sa presinto. Ang ginagawa niya. Nabibigyan pa siya ng instruction. Tao po! Naka-uwedo-edo newspaper po ako! Ano po bang binibili niyong dyaryo araw-araw?
makatakas kahit na gustuin ko man. Nararamdaman niya kaya na kinakabahan ako ngayon. Hindi ko magawa ng anong ingay si Kamikichi ngayon. Kamikichi, huwag kang susuko hanggang sa uli. Sapal ko na eh. Sa ganitong sitwasyon na magagawa ko lang ay tumalon mula dito. Hindi maaari ito. Ayoko na. Bakit ang dami tao dyan sa baba? Ano ba talaga nangyayari? Kasundan silang lahat ang karatingin sa atin. Wala na talaga ako ligtas ngayon. Siguradong huli na ako. Kailangan makagawa ko ng paraan para hindi nila ako mahuli. Tigil ko na yan! Huwag gawin yan! Huwag ka nang gumawa ng hindi maganda! Gumawa ng hindi maganda. Paano nangyari to? Kahit anong isipin ko sa sitwasyon, wala na talaga akong kawala. Imposible to. Gusto mo na mamatay! Huwag kang gagalaw dyan! Kung gagalaw ako, katapusan ko na. Kung hindi naman ako gagalaw, katapusan ko na rin. Pupunta na ako ngayon dyan! Ituloy mo ako! Hindi na importante kung mananatili ako sa shell ko o ilalabas kong ulo ko. Mamamatay pa rin ako. Ang mamatay ng duwag o isang matapang na sundalo. Hindi, isa akong asasin. Wala akong karapatang mamili sa dalawang yun. Iniiyak kaya si Kamikichi sa aquarium niya dahil naiintindihan niya ang nararamdaman ko. Ha? Sandali, umiiyak ba siya? Umiiyak ba siya? Umiiyak siya! Alam mo nga itlog! Ayaw ko lang nalaman sa tinagal-tagal na panahon na babae pa lang inaalaga akong pagong. Oo, tama. Ang isang asasin ay walang karapatang mamili kung paano siya mamamatay. Kaya magiging maayos ang lahat kapag hindi ako namatay. Makakaligtas ako dito. Bilang isang duwag, nagawa ko pa rin pumaslang ng maraming tao. Ngayon, para sa kapakanan ng mga bagong buhay na ito, kailangan ko silang protektahan. Kapag alam mong hindi ka mananalo, kailangan tumakas ka na lang. Kamikichi, tatalunin ko ang lahat ng building dito para makatakas! Hindi ko alam kung kailan mawawala ang panginginig ko. Kunti na lang malapit na! Hoy, pa ba yan? Bawal man! Magaling! Para ko salamatan ka sa kakaiba mong ginawang kadakilaan. Tanggapin mo ang munting regalo namin para sa iyo. Mula sa pinuno ng National Police Agency, Katakuriko Matsudaira, congratulations! Ayos! Pwede na rin! Ngayon, ang susunod naman ay ang King Kong Pair. Good luck sa inyo! Tapos na ang episode ng Gintama ngayong araw. Oo nga, tapos na ang isang episode ng Gintama ngayong araw. Ano ba naman kayo? Hindi pa tapos dahil meron pa tayo 5 minuto! Sa mga oras na ganito, sagutin na natin ang mga tanong nila. Bakit ba kailangan sagutin pa natin yan? Hindi na magiging anime ang palabas natin! Hindi mo ba alam na binabasa nila ang postcard at sulat sa Satellite Anime Theater? Hindi ito isang sigurado lang na maiinip ang mga viewers natin! Alam mo, halos lahat ng mga Shonen Jump anime ay boring kapag nagtagal. Tulad ng, ganun yun. At isa pa, kailangan din natin magpahinga. Dahil kung hindi, baka hindi na tayo magtagal. Sino ba magpapahinga? Kailangan natin lahat ng pahinga. Okay, umpisahan na natin. Ang unang sulat ay galing sa Toyama Prefecture. Merong tanong sa atin si Hana Omotoki. Ito ang tanong niya. Gusto ko lang po malaman kung sino ang nagluluto para sa Yoruzuya. Meron po ba talaga sa inyong tatlo ang magaling magluto? Pakisagot naman po. Okay, sasagutin ko ang tanong mo at ito ang katotohanan. Magkasama sa iisang bahay si Shinpachi at ang kapatid niya. Kaya sigurado marunong siya magluto kundi magugutom siya. Mas maganda tignan si Gin kapag pagkain ang usapan. Dahil magaling talaga siya magluto. Si Kagura naman mahilig gumawa ng egg with rice. O kahit anong ulam basta sa ibabaw ng kanin. Wala namang kakwenta-kwenta ang tanong niya. Kaya ko rin gumawa ng green tea rice, Gin. Ang susunod na tanong ay mula sa STT Alpha. Sana po masagot ninyo ito. Ito ang tanong niya. Mukha pong walang kwenta at parang hindi po bagay ang karakter ni Shinpachi dahil nakasalamin po ito. Pero tingin ko naman malakas po siya at nakatira siya sa dojo kasama ang kapatid niya. Gaano ba talaga kalakas si Shinpachi? Pwede po bang malaman? Okay, sasagutin ko ang katanungan mo. Napakalakas talaga ni Shinpachi. Hindi mo nga lang nahahalata kasi napapalibutan siya ng mga halimaw. Alam mo nung nasa grade school siya, merong isang leader ng isang gang na kung tawagin nila ay Kusuke. Kung titignan mo mabuti, mga 3 beses ang lakas ni Shinpachi dito. Hindi mo matatalo ang 3 Kusuke. At hindi mo siya basta-basta makakausap dahil iba talaga ang ugali ng taong yun. Pero kapag nakasakay siya sa bisikleta, perpekto ang postura niya. Nakadiretso talaga ang likod niya. Hindi mo magagawang kalabanin ito. Hindi kita maintindihan sino ba yung Kusuke. Ang labo naman ang sinasabi mo. Malakas kasi si Shinpachi sa mga punchline pero ang totoo yan, wala na talaga siyang pag-asa. Okay, ang susunod na tanong ay galing kay Kodo ng Omori Prefecture. Sa episode 58, sumigaw si Lavi ng ganito. Gera na! Wala na tayong magagawa pa! Isa lang ba yung imahinasyon ko o nakita kong may luha pa yung mga mata niya? Sandali, higit pa yun sa imahinasyon ko. Magpakalalaki ka! Huwag kang tumakbo at sagutin mo sana ang tanong ko. Lavi, umiiyak pala si Lavi nun. Mukhang mabigat ang pinagdadaanan niya sa buhay, kawawa naman siya. Mukhang sinabi nga ni Lavi yung gera na, wala na tayong magagawa pa. Kaya siya na mismo ang naniwala sa bagay na yun. Sa bagay, hindi naman ako si Lavi, kaya hindi ko talaga alam ang katotohanan. Hindi ko masasabi kung ano yung tamang kasagutan. Sandali lang, ang anime na to, hindi Gigray man, maliwanag ba? Naka-address kasi
ang sulat na ito para sa anime na D-Greyman. Mukhang naghalo-halo ng mga sulat namin sa ibang anime kaya napunta na dito. Sisiguraduhin ko makakarating ito sa D-Greyman, kaya huwag ka mag-alala. Mga ilang araw lang malalaman mo na ang sagot. Pero may bago, Kodo. Hindi ka ba talaga nanonood ng Gintama? Pupusta ako na hindi mo inaasahan na babasahin namin ang sulat mo sa palabas namin. Ay, Napapagod na ako, Gin. bakit hindi na lang kaya natin kantayin yung kanta ni Otsu pag may natitira pa tayong oras, Gin? Payag ako sa sinabi mo.